Pico, kumusta na ang pag-iisip mo? Ito ay nasa isang napakagandang lugar. Isang gintong tindahan. Pagkatapos nitong baryo, wala nang ganitong tindahan. Kasama. Ito, ang ganda ng tindahan na ito. Kaibigan, hindi kita luloko. Itong tindahan ay tuloy-tuloy na 30 taon. Nasa 10 pinakamagandang tindahan sa Haicheng. Hindi ko sinasabi sa karamihan. Kailangan mong makinig mabuti. Malaking tabak. Kung hindi, wag na lang natin ituloy. Kapatid, halos wala na akong pera. Kulang pa ng 70,000. 70,000 ah. Ay naku. 70,000 nga. Pahihiramin kita. Mabuting kapatid, binabati kita. Sa hinaharap, ikaw na, ang may-ari ng masarap na kainan. Ay, yakapin mo ako. Hindi. Dapat magkaroon ng mas moderno at magandang pangalan. Tawagin mo lang ang Pangulo. Zhang Chanchan. Ngayon, tingnan natin kung paano ka pa mababawi sa kabiguan. Tao. Lahat ng ari-arian ko, Zhang Chanchan, nakasalalay dito. Ang aking makulay na landas sa negosyo ay magsisimula sa masarap na maliit na kainan. Na ito. Pei Dalian. Ikaw na pumatay ng 1,000 espada. Nasaan na ang sinabing magandang lokasyon? Sa loob ng 10 milya, wala man lang tao. Dapat ay matalik na magkaibigan. Bakit mo ako niloko? Kuya, may pagkain ka ba? Kuya, may pagkain ka ba? Ikaw yung bagong dating, may-ari ng karinderya. Nga, maganda, pasensya na ah. Maaga ka dumating, hindi pa ako nagsimula magbukas. Hindi pa bukas. Sinong nagsabing hindi pa bukas? Saan ito? Hindi ko sinasadya. Hindi ko alam kung bakit. Ako nandito. Pero magandang babae. Talagang hindi ako masamang tao. Asawa. Anong sinasabi mo? Tulungan mo akong kunin ang sabon sa banyo. Asawa. Talagang asawa ko ito. Bilisan mo, asawa. Ay. Diyos ko. Ang katawan ng asawa ko ay talagang napakaganda. Ngunit hindi ko alam kung anong itsura niya. Hey! Simula ngayon, tiyak na aalagaan ko ang restaurant ito. Pumunta para sa kayamanan, mga bagay mula sa ibang mundo. Baka, mayroon pang iba na mas mahiwagang kakayahan. Zhang Chanchan, lumabas ka. Buksan mo ang pinto. Lumabas ka dito sa harap ko. Sige, ikaw, Pei Dalin. Bakit ka pa nakarating dito? Sa sobrang swerte mo, ngayon hindi kita papatulan ng leksyon. Kung hindi ako si Zhang Chan. Ako, ay, Zhang Chanchan, bumalik ka ng pera. Pei Dalian, kailan kita hiniraman ng pera? Huwag kalimutan, binili mo ang restoran na ito. May utang ka pang 700,000 sa akin. Pei Dalian, may audacity ka pang humingi pa ng pera sa akin. Niloko mo ako para marenta itong restaurant. At pinasan pa ako ng utang. Na 700,000. Ikaw ay, heredero na ng grupong Pei. Bakit mo pa rin ako pinagkakaitan? Dahil sa mga mahihirap tulad mo. Ito ang sa akin. Ikat ko. Gusto kong makita. Kayong mga tao, na nalulugi. At pagkatapos ay, nahihirapang makaraos. Hahaha, Pei Dalin ang walang hiya mo. Makakarma ka rin. Ang karma ko ay ang pagpapakasal sa pinakamahalagang anak ng Yuan Group. Kayamanan, posisyon, kapangyarihan, mas mataas pa, at ikaw. Hindi kailanman makakabuti sa isang daliri ko. Zhang Chanchan, magbayad ka na. Sayang Zi. Hayaan ko ang mga kapatid ko. Naayusin ang mga kalamnan mo ng maayos. Huwag kang lumapit. Dahil ito ay isang maliit na karinderya sa ibang mundo. Baka kaya nating
Tawagin ang mga tao mula sa ibang mundo. Paano ba sila tawagin? Huwag kang lumapit. May tao sa taas ko. Enerhiya ng balala. Gulong, ang Diyos ng kadiliman. Uranala, pagbabago sa itim na mahika. Tanga ka ba? Binobola lang tayo. Taas. Ginoo o ginang, bakit tayo pumunta dito? Sa ganitong liblib na lugar, para hanapin ang aking kasintahan. Kasintahan, lolo at magulang ko, ay nag-ayos ng kasal para sa akin at sa kapatid ko. Sa isa't isa. Ang kasintahan ng nakababata kong kapatid, ay tagapagmana ng pay group. Samantalang ang kasintahan ko, ay ang may-ari ng masarap na kainan. Sandali lang. Tao ng langit, tao ng lupa, mahal na Diyos ng kidlat. Diyos, ipakita mo ang iyong kapangyarihan. Haha. Avada, buksan mo ang mata mo, at maigi mong tingnan. Ano bang klase ng tao ang pinili mo? P. Dalian. Sadyang ikaw ang nangloko at nanloko. Tapos ikaw pa ang may ganang magsalita na ako'y isang utang na tao. Hindi mo rin ba naiisip? Ako si P. Dalian, na mangloloko sa isang mahirap na, may dalang bag ng urea. Hindi ito lugar para sa'yo. Kung alam mo ang tama, umalis ka na. P. Dalin. Ako mismo ang nakakita na inaapi mo si Zhang Chan. Sa'yo lang ba ang karapatang magsalita tungkol sa kanya? Anong karapatan mo? Dito sabihin ang tungkol sa kanya. Ikaw. Yuan Zhao. Hindi ko alam noong huli kong beses. Nung nalaman ko ang tungkol sa'yo, pinayuhan na kita. Huwag kang pakasal kay Zhang Chan. Kung ayaw mong makinig, ayos lang. Pero hinalugog mo pa ako ng tao. Ngayon, bilang isang biyenan, magsasabi ako sa iyo muli. Bumalik ka na sa tamang landas. Huwag kang maligaw ng landas. Zhao. Ako at ang iyong ina, hindi tatanggap sa ganitong mahirap. Bilang manugang ng pamilya Yuan. At mayroon pang, agad na makipaghiwalay sa ganitong, mga utang na hindi nagbabayad, na asawa. Iyan ay, si Lin Ang, ating magandang manugang. Siyempre, siya ay tagapagmana ng grupo. Itong si Zhang Kidikid, isa lang siyang matagal ng utang na loob. Kapag kumalat ito, maraming tao ang matatawa. Sa kahit anong kaso, si Zhang Chan ay kasali sa pamilya Yuan. Bilang pampublikong manugang, kayo'y masyadong mahilig sa mayaman. Hindi ba kayo natatakot na pagtawanan? Papasukin siya. Ang pintuan ng pamilya Yuan ay magiging katatawanan ng iba. Sa tingin ko, talagang naligaw ng landas ang matandang ito. Napakaraming mga disipulo ng mga kilalang pamilya na hindi pinili. Kailangan pang pumili ng isa para sa iyo. May-ari ng maliit na kainan. Baka nga. O baka isa sa mga dating kasintahan ng mga susunod na henerasyon. Zhao. Talaga bang iniisip mo na nagmamalasakit sa iyo ang matanda? Hindi lang ito para sa iyong kasal. Upang punan ang kanyang mga pagkukulang. Zhang Chan. Narinig mo ba? Hindi lahat ng tao ay karapat dapat kumain sa pamilya Yuan. Ang dahilan kung bakit nakatayo ka dito ngayon, purong dahil kay Ginoong Yuan, na nag-aalaga sa kanyang matandang kasintahan, na may kaalaman, kaya't nagmadali siyang bawiin ang kasal at umalis. Ngayon, nakatayo ka rito, purong dahil kay Ginoong Yuan, na nag-aalaga sa kanyang matandang kasintahan, na may kaalaman, agad na bawiin ang kasal at umalis. P. Dalian, inutusan ako ng matandang guro na maging manugang niya, dahil kami ng asawa ko, ay talagang bagay na bagay. Sino ka para utusan akong bawiin ang kasal? Ano ka ba? Zhang Chan, ikaw lang mag-isa, yung mahirap na batang lalaki na may dalang sako ng urea. Hahaya ka pang mangutya sa akin. Regalo ko sa mga magulang ko, na napakahalaga, kahit pumunta ka pa sa Myanmar. Dalhin mo man ang buong katawan mo, nabenta na lahat ng piyesa, hindi mo rin kayang bilhin. Ito ay ang jade plaque na ibinigay sa akin ni Dalian. Nagkakahalaga ng 5 milyon. Ito ang jade bracelet na ibinigay sa akin ni Dalian. Nagkakahalaga ng 10 milyon. Ito ay ibinigay sa akin ni Daikan, na kwintas na diamante, na nagkakahalaga ng 50 milyon. Ikaw, isang mahirap na bata. Ano ang maibibigay mong regalo? Magsimula ka na at dalhin ang iyong sirasirang sako. Umalis ka na. Itong mga basurang ito. Sa pinakamababa ay patatas at kalabasa, mushroom at ear fungus. Hindi namin sa pamilya Yuan, kahit kailan tatanggapin. Sigurado ba kayo, sa regalo kong ito, mas mahal pa ito kaysa sa kanya? Huwag kayong magsisi. Ay naku. Tama nga. Walang ibang kayang gawin kundi ang magmalaki. Zhang Chan, kung ang ibinigay mo ay may halaga na isang bahagi ng sa akin, maaari kang manatili. Kung hindi, kailangan mong lumuhod at magbigay ng 100 pagsaludo. Tapos pumasok ka sa akin. Umalis ka sa tahanan ng Yuan. Ay, hindi mo kailangan ng isang bahagi sa 1,000. Basta't ang ibinibigay ko ay mas mahalaga kaysa sayo. Saka ka na lang yumuko at magsorry sa akin. Zhang Chan, ang gago mo na. Yun ay 5 milyon at 65,000. Ay, asawa, mag-alala ka lang. Nandito lang ako. Tiyak na hindi ito patatas, kalabasa, kabute o itim na kabute. Kahit na hindi ito mga produktong agrikultura. Saan man, hindi ito maaaring nagkakahalaga ng 6 na milyon at 500,000. Mahal, huwag kang mag-alala. Hindi ako matatalo. Kung sakaling matalo ka, kailangan mong tanggapin ang kahihiyan. Basta't hindi ka makipagkompetensya sa kanila. Aakuin ko, hindi kita pababayaan na mapahiya. Ay naku, yung mga tao na iyan. Kahit na mas malinis ang mukha mo, ayos na iyon. Kahit na matigas ang iyong bibig, ayos na rin. Kailangan mo pang may babae na nagpro-protect sa'yo. Zhang Chan,
Hindi mo ba alam na hindi mo maaasahan ang iyong fiance na protektahan ka magpakailanman? Mas mabuting mag-kneel down ka na lang sa akin. Magsalita ka ng totoo. Kung hindi, babasagin ko ang iyong sirasirang tindahan. Ay naku, kahit na matalo ako, nasa likod ko ang aking fiance. Hindi tulad ng sa iyo, na hindi man lang nagsalita. At saka, siguradong hindi ako ang talo ngayon. Kundi ikaw. Ibig mong sabihin na matatalo ako. Zhang Chanchan, malapit nang mamatay, at nag-inarte pa rin sa harap ko. CJ, talaga bang ipagpapatuloy mo ito? Sige, tutulungan kita. Ngayon, ipapakita ko sa lahat kung paano ka magiging katatawanan. Lahat ito ay ginto. Ako, unang beses kong makita ang tao gamit ang sako ng urea na puno ng ginto. Ganito karaming ginto. Kaya ba naman, bago pa man si Zhang Chan ay nagtatago sa kahirapan. Sa katotohanan, siya ay isang lihim na mayamang tao. Hindi posibleng. Siguradong peke ang ginto na ito. Anong peke? Ito ay purong ginto, 900 at 900. Ikaw, isang mahirap na bata. Paano mangyayari iyon? May isang sako ng mga gintong butil. Tama, peke ang ginto na ito. Ikaw ang nagdala nito para lokohin kami. Ang pera mo para sa tindahan ay utang mula kay Glynn. Paano magkakaroon ng ginto? Totoo o hindi? Hindi ba't malalaman nyo? Saka, ibinigay ko sa akin. Regalo ng fiance. Paano ito magiging peke? Dalian. Sa kasalukuyang presyo ng ginto. Ang bag na ito ng ginto ay hindi bababa sa 100 milyon. Dalian. Talo ka. Ako. Dalian. Kung hindi ako nagkakamali. Ayon sa napagkasunduan kanina, dapat kang magbigay kay Zhang Chanchan ng pagyuko at paghingi ng tawad. Ikaw. Paano ako magyuyuko at hihingi ng tawad? Kailangan mong tanggapin ang pagkatalo. Dalian. Hindi mo ba gustong magpanggap sa harap ng dalawang nakatatanda? Ang pangit naman yan. Hindi pwede. Ang aking fiancé ay ang tagapagmana ng Grupo Pay. Paano maaaring makipagsorry sa'yo? Ang may-ari ng maliit na karinderya. Hindi naman ito isang pagtataya laban kay Zhang Chanchan. Kapag natalo, magsorry. Agad-agad. Hindi tama. Itong ginto, tiyak na ikaw ang nagnakaw. Nanay at tatay. Menmeng. Ang background ni Zhang Chanchan. Matagal na naming naimbestigahan. Walang kapansin-pansin. Sa loob lang ng ilang araw, hindi niya pwedeng magkaroon ng ganitong maraming ginto. Kaya ang mga ginto na ito, siguradong ikaw ang nangupit. Papa, Mama, si Zhang Chanchan ay may lakas loob na magdala ng maruming bagay. Dalhin dito sa pamilyayuan natin. Sa tingin ko, dapat siyang ipasok dito. Hindi talaga ako nagnakaw ng kahit ano. Kung sasabihin ko sa kanila na ang mga ginto ay galing sa gintong pala, na iyon, sigurado silang hindi naniniwala. Paano ko ba ipapaliwanag? Naghihintay online. Sobrang nagmamadali ako. Hindi ikaw ang nagnakaw. Saan ito nanggaling? Sa tingin ko, dapat tawagan ang mga otoridad. Dalhin ang tao. Talaga bang ginawa niya ito para sa akin? Para magnakaw? Zhao. Zhang Chanchan. Hindi lang siya nagnakaw, kundi tumanggi pang umamin. Kung hindi mo siya bibigyan ng annulment, itinataboy kita sa bahay. Zhang Chanchan. Itong mga ginto, ninanakaw mo ba? Wala akong ginawa. Kahit maniwala ka o hindi. Ako si Zhang Chanchan. Hindi ako nagnanakaw o nangungupit. Ang mga gintong ito ay karapatan ko. Ayos, naniniwala ako sa iyo. Tatay, tungkol sa bagay na ito, susuriin ko ng mabuti. Kung si Zhang Chanchan ay nagnakaw, bababaan ko ang aming kasunduan. Ngunit ngayon, huwag ninyong siraan siya. Ikaw, isang mahirap na bata siya. Ano ang maganda sa kanya? Humihingi ng utang pero hindi nagbabayad at nagnanakaw pa. Sobrang pinapangalagaan mo siya. Paano ako magkakaroon ng matigas ang ulo na anak na babae tulad mo? Yuan Zhao. Pinapayagan ka ng lolo mo na magpakasal sa isang magnanakaw at sinungaling at ikaw ay pumapayag, na nagdudulot pa ng galit sa iyong ama. Kung hindi ka umatras sa kasal, wala ka ng anak na babae, mga tito at tita. Maaari ninyong pagdudahan ang aking kahirapan. Ngunit hindi ninyo maaalipusta ang aking pagkatao. Kahit na hindi ako nagnanakaw o nangangalakal, kaya kong kumita ng ganitong halaga ng pera. Zhang Chanchan, walang kakayahan. Anong pinapanggap mo pa? Hindi nagnanakaw o nangungupit. Kaya mong kumita ng ganitong kalaking pera. Isusulat ko ang pay ng baligtad. Pay Dalian, akala mo ba dahil mayaman ka, maaari kang inuusig mo ba ako? Sinasabi mong ako ang nagnakaw ng ginto. May ebidensya ka ba? CJ, hindi ba't gusto mong suriin ang pagkatao ko? Sige, tingnan mo. Hindi ako magnanakaw. Tatay, hindi natin maaring siraan ang isang mabuting tao. Kahit papaano, dapat bigyan si Zhang Chanchan ng pagkakataon upang patunayan ang sarili niya. Tatay, ang ganitong tao ay dapat putulin mo ang mga binti niya. Sobra na. Huwag na kayong magsalita. Bibigay ko lang sa kanya ng pagkakataon para patunayan ang sarili. Susunod na buwan, si Ginoong Qin ay magkakaroon ng proyekto sa real estate sa Haicheng. Ang inaasahang kita ng proyekto ay 30 bilyon. Kung magagawa ni Zhang Chanchan, saka tatanggapin ko na siya ang bayaw ko. Kung masira man niya, babaliin ko ang mga binti niya. Real estate.
Hindi rin naman ako masyadong nakakaintindi eh. Diretso na kitang tatagain ng binti. Ay, huwag. Pwede ba akong sumang-ayon? 30 bilyon. 30 bilyon ah. Hindi na epektibo itong gintong pala. Anong gagawin natin? Biyanan. Ang kailangan ay proyekto, hindi pera. May plano ako. Paano kung dalhin ako ng mga tao mula sa ibang mundo? Ano sa tingin mo? Hindi pwede. Ayaw ko namang iwanan ang asawa ko. Pero kung hindi tayo tatakbo, itong biyanan, huwag akong putulin ang mga binti. Gagawin ba o hindi? Isang tanong yan. Ay. Anong mga drama-drama na ito? Bilisan mo, kunin mo ang alak para sa akin. Carning skewers. Bilisan mo. Una, 500 piraso. 500 piraso. Alanan. Ito. Ihanda na ang mga ito para i-grill. Mula sa ibang mundo. Hindi alam. Muli mo akong sinamahan ng mga kapaki-pakinabang na bagay. Ito ang mga mata ng bagong biktima ko. Ibinibigay ko sa iyo bilang gantimpala. Hawakan mo ito. Mata. Ang mga mata na ito, makikita mo ba ang katawan ng maganda? Hindi rin naman natin makikita sa loob nito. Yung mata na to pagkatapos ng kalahating oras, saka magiging epektibo. Hindi tama. Ikaw, ano nang akala mo makakasilip ka sa akin? Mukha na hindi ka na gustong mabuhay. Ay naku. Kapag ginawa mo ulit yan, bubunutin ko ang mga mata mo. Hindi na ako muling titingin. Hoy, sapat na ba ang nakita mo? Sapat na ba ang nakita mo? Asawa. Bakit ka nandito? Nandito ako para makita ka. Paano mo nakuha ang proyekto? Hindi ko inasahan. Nandito ka pa talagang nag-iihaw. Zhang Chanchan. Kahit na mag-ihaw ka ng 5,000 taon, hindi mo pa rin maabot ang 30 bilyon. Itong mga binti mo, ayaw mo na ba? Alanan. Ay, masakit. Asawa, bitawan mo ako. Ay naku. Kung ayaw mong mabalian ng binti, gawin mo ang sinasabi ko. Hindi ko akalain na sobrang concern ang asawa ko sa akin. Lahat ng utos niya ang sinusunod ko. Huminto. Mag-ingat sa distansya. Kahit hindi ko alam kung saan nanggagaling ang pera mo. Pero inimbestigahan ko, hindi ka naman nagnakaw. Tutulungan kita. Hindi ito nangangahulugang sumasang-ayon ako sa'yo. Ayaw ko lang na masaktan ang mga inosenteng tao. Hindi. Siguradong nag-aalala siya sa akin. Pasensya na. Sa wakas, 5 taon mula ngayon, siya na ang aking asawa. Nagmamahalan kami. Hoy, Zhang Chanchan, nakikinig ka ba sa akin? Ako. Nakikinig. Para mapanalunan ang proyektong ito, maliban sa matibay na kwalifikasyon at kakayahan, kailangan mo ring malaman ang mga hilig ni Ginoong Qin. Huwag mo nang alalahanin ang iba. Ang gagawin mo lang ay ibigay ang gusto niya. Naglaan ako ng malaking halaga para malaman na mahilig si Ginoong Qin sa jade, lalo na sa mga batong sugal. Kailangan mong maghanda ng mabuti, mga batong sugal. Pagtaya sa bato. Sumama ka sa akin sa auction ng jade. Sa auction na ito, may isang batch mula sa bansang beer na maganda. Maaaring mayroong gusto ni Ginoong Qin. Maghanda ka ng mabuti. Sulatan, ito ang imbitasyon para sa auction ng jade. Ngayong gabi, may 1 oras na lang bago magsimula ang auction. Kaya't maghanda ka na. Mabilis, ayusin mo na ang sarili mo. Mahal. Mahal, nagugutom ka na ba? Kumain ka ng ilang karne. Narito na ang karne. Mahal, tamang-tama ang pagkain mo. Hindi ko akalain na si Zhang Chanchan ay talagang nagmamalasakit sa akin. Para makuha ang puso ng isang babae, kailangan mo munang makuha ang tiyan ng isang babae. Mrs., magsaya ka lang. Yung performance mo. CJ. Ay, tama, Dad. Bukas sa Dayuan Building, magkakaroon ng isang auction ng mga jade at gemstones. Kung sakaling makabenta ako ng magagandang bato, ibibigay ko kay Ginoong Qin. Hindi lang natin mapapahina si Zhang Chanchan, kundi maaari rin natin kunin ang proyekto ni Ginoong Qin. Para sa atin. Basta't magagawa mo ang proyektong ito. Ibibigay ko ito sa iyo. Salamat, Dad. Zhang Chanchan. Ngayon tingnan natin kung paano ka pa magpapalit ng posisyon. Asawa. Nakapagbihis na ako. Kamusta?
Mukha bang maganda? Grabe. Ang dami nito. Asawa, kumain ka na. Ako. Anong tinitingnan mo? Asawa. May punto ka. Ay. Hindi sapat. Baka gusto mo pang kumain ng kaunti. Tama na. Mahalaga ang auction. Ang ganda ng katawan ng asawa ko. Sana alam ko. Ang sukat ng asawa ko. Uy, asawa. Ano yan sa ulo mo? Ano yan sa ulo mo? Ano ito? Ano? Siguro. Ito ang bisa ng aking mga mata. Mga mata. Pinakamagandang babae sa Haicheng, Yuan Chaozhao. Edad ay 25. Nagtapos sa Ivy League. 9 bilyon ang halaga. Perpekto ang hitsura. Height na 168 sentimetro. Timbang na 102 kilo. Laki ng dibdib. Hoy, Zhang Chanchan. Anong binabalak mong auction ulit? Hindi na tayo pupunta, di ba? Pupunta na ako. Hayaan mo muna akong tapusin ito bago tayo umalis. Asawa ko talaga Anghel. Magaling sa lahat ng aspeto. Kahit ang laki ng dibdib at balakang niya. Zhang Chanchan. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Wala na, tara na. Sok Yuan. 50,000. Sok Yuan. Ang mahal naman itong bagay, 50,000. Zhang Chanchan. Ikaw ang pangit mong pervert. Ay naku. Pasensya na, mahal. Talagang nagtataka lang ako. Ano bang pakiramdam ng 500,000 medyas? Ano bang klase ng pakiramdam nito? Mahal, nagkamali ako. Talagang alam kong nagkamali ako. Nan. Kung magkamali ako ulit, dapat ay putulin mo ang mga kamay at paa ko. Mas okay na iyon. Tara na. Ay. Asawa, hintayin mo ako. Hindi ko alam. Mag-ihi ka at tingnan mo. Anong karapatan mo? Nasabihin si Zhang Chanchan. Tama. Kahit hindi pagising, lumalabas. Walang takot na mabangga ng sasakyan. Tingnan mo, may mga mata ako. Nakita na kita. Zhang Chanchan. Tulad mo. Kapag tumingin ka sa akin, naduduwal ako. Naduduwal. Tumingin lang ako, anong masama doon? Anong masama? Zhang Chanchan. Ano nang ginagawa mo? Hindi mo ba ako papayagang makita? Kailangan kong makita ng mabuti. Ang halaga mo, Peidalian. Peidalian. Sandali. Peidalian. Lalaki. 10-8. 8 sining. 18. Nagtapos sa Ivy League. Ngunit peking diploma. Halaga. May utang na 50 bilyon. Utang mo na ang dami. Wow. Peidalian. Hindi ko akalain na nag-fake ka ng iyong diploma. Isa ka palang utang na loob. Hindi ko akalain na nag-fake ka ng iyong diploma. Isa ka palang utang na loob. Ako. Ano? Malaking panggapas. May utang ka ng 50 bilyon. Paano nangyari iyon? Ako. Sumpa. Paano nalaman ni Zhang Chanchan? Naubos ang pondo ko. Hindi pwede. Si Mengmeng ay may pagkamuhi sa kahirapan at pagmamahal sa kayamanan. Kung sakaling malaman niya ito, tiyak na makikipaghiwalay siya sa akin. Sa ganitong pagkakataon, mawawalan na ako ng pagkakataon sa Yuan Group. At masisira ang aking plano. Hindi ko dapat ito aminin. Mengmeng, dapat ay maniwala ka sa akin. Sapat ang aking pondo. Paano ako magkakaroon ng bankruptcy? Zhang Chanchan. Sinasiraan lang niya ako. Peidalian. Talagang nagsisinungaling ka. Walang hiya ka. May utang na 50 bilyon. Sinasabi mong mayroon pang 5 bilyon. Baka naman gusto mong magpakasal sa isang panloloko. Gagamitin ang pera ng Yuan Group para punan ang iyong mga kakulangan. Zhang Chanchan. Isa ka lang. Batang umaasa sa mayayamang babae. Akala mo naman ay mahalaga ka. Titingnan ko ang biyenan. Hindi lang dapat putulin ang mga binti mo. Dapat din ay punitin ang bibig mo. Mengmeng. Tara na. Malaking panggapas. Sa pagkakataong ito sa auction, dapat nilang makita ang ating lakas. Upang maiwasan ang ilang mapanlinlang na tao na magkalat ng mga chismis. Sige, mahal. Susunod ako sa iyo. Pahiram. Nais ko sanang magbigay ng paalala sa aking hipag. Ngunit hindi ko inasahan na ituturing akong masamang tao. Talagang mahirap ang magbigay ng magandang payo. Si Peidalian ay talagang nag-aalala. Hindi ba? Totoo ang sinasabi ni Zhang Chanchan. Paano niya malalaman? May sikreto si Zhang Chanchan. Tiyak na mayroon. Asawa, tinitingnan mo ba ako? Sa aking kagandahan at hitsura. Anong iniisip mo? Mabilis na pumasok na sa venue. Mga panauhin, magandang araw sa inyong lahat. Malugod namin kayong tinatanggap sa paligsahan sa pagbebenta ng jade sa Haicheng. Ang unang batch ng mga exhibit sa paligsahan ay binubuo ng 8 kapiraso ng jade mula sa bansang Maoxiong. Inaanyayahan ang lahat na umakyat at manood.
Itong D1 building. Talagang napakalaki ng proyekto. Sa isang tingin pa lang sa mga batong jade na ito, ay talagang mga pambihirang yaman. Hindi ko talaga maisip. Ang auction na ito, ay ang pinakamahalagang kayamanan. Gaano ito ka nakakabighani? Nakakabighani ba? Kalahati lang dito ay peke. Mukhang di kalidad. Ngunit sa katotohanan, basura lang ito. Bato ng yelo mula sa China. Zhang Chanchan, dinala kita dito. Natural, ako ang magbabayad. Huwag kang mag-alala, pumili ka lang. Bibilhin ko itong piraso. Ay, itong piraso ang pinakamaganda. Higit sa 200,000 piso ang halaga. Ang starting bid ay 3 milyon na. Hindi sulit. Itong piraso naman, makapal at tuwid ang kulay ng bandila. Kapag tiningnan mo, siguradong maganda ang kalidad. Yung piraso na ito may malaking bitak, hindi na sulit. At ito naman. Alaynan. Zhang Chanchan. Pero hindi rin pwede. Gusto mo pa bang kunin ito o hindi? Ang mga binti mo, asawa. Huwag kang magalit ha. Masyadong karaniwan ang mga materyales na ito. Mas mabuti pa, mamaya ipakita natin ang pinakamagandang materyales. Karaniwan. Walang pananaw Huwag ka nang pumunta dito sa auction. Nakakahiya. Itong mga materyales. Talagang bihira mong makitang ganito. Mga pambihirang klase. Itong piraso na ito at ito pa. Pareho kong gusto ang dalawang ito. Ay naku. Talagang si Pei Xiao nga. Magaling talaga ang mata. Itong 4 na piraso. Kitang-kita na ang mga ito ay pinakamaganda. Nga, Pei Xiao. Ang mga magagandang materyales na ito, ay nakuha mo na lahat. Sana ay may maiwan ka sa amin. Kayo na mismo, hindi nakakuha ng pagkakataon. Anong pakialam ko dyan? Kung gusto nyo, sumali kayo sa bidding ko. Kung hindi, hindi pwede. Hindi dapat hayaan si Pei Dalian na makuha ang magagandang materyales. Gusto ko rin kumuha ng larawan. Mahal, hindi pwedeng kumuha ng larawan. Zhang Chanchan, kinuha ni Pei Dalian. Napakaraming materyales. Malinaw na gusto lang. Mapalugod si Ginoong Qin para makuha ang proyekto. Kung hindi ka man lang tumulong sa akin, ayos lang. Paano mo pa kayang hadlangan ako? Zhang Chanchan. Mukhang talagang gusto mong maputol ang mga binti ng tatay ko. Hindi. Ayaw ko. Asawa, bitawan mo na muna. Ay naku. Asawa, makinig ka sa akin. Si Ginoong Qin ay isang batikan sa mundo ng pagsusugal ng bato. Ang mga materyales na ito ay hindi sapat upang maapektuhan siya. Tingnan natin ang iba. Zhang Chanchan. Ito na ang pinakamaganda, maliban sa pinakamahalagang piraso. Maraming tao ang nakatingin dito. Paano mo masisiguro na ikaw ay makakakuha nito? Ipagdiwang natin, Ginoo Pei Daliang, na nakakuha ng unang pagpapakita ng lahat ng koleksyon. Ay naku, Ginoo Pei. Kayo pa rin. Peishi Group. Malakas talaga. Na, Pei Xiao. Nangunguna. Ano? Si Pei Dalian ay hindi makakabili ng lahat ng koleksyon. Zhang Chanchan. Muli na namang nawala ang pagkakataon. Ang tanga-tanga. Asawa, huwag kang magalit. Tingnan natin ulit. Tingnan ulit. Wala ring malaking pang-ani. Magandang kuha. Zhang Chanchan. Sigurado kang matatalo ka. Sinasabi ko na nga, itong ilang tao na ito. Mas mabuti pang huwag na lang dumating. Sa ganitong auction, mga high-end na lugar, may mga tao na nakatingin sa atin. Sa mga mayayamang lipunan, mas okay pang bumalik ka na lang sa'yo. Sa maliit mong tindahan, magluto ka ng 2 ulam. Paano mo nalaman? Yung mga koleksyon na kinunan mo, siguradong hindi basura ang mga iyon. Ganit na tulad nito, hindi madali makuha. Mas gusto ko pang hindi mag-shoot, kaysa magpa siya ng basta-basta. Ganit na tulad nito, hindi madali makuha. Mas gusto ko pang hindi mag-shoot, kaysa magpa siya ng basta-basta. Zhang Chanchan. Kung hindi mo alam, sabihin mong hindi mo alam. Bakit ka nagpapanggap na eksperto? Ngayon ay naipakita mo na. Nakikita ko, hindi siya nagpapanggap na mataas, kundi dahil hindi siya makakain ng ubas. Sinasabi niyang maasim ang ubas. Sa kabila ng lahat may mga tao na nagdadala lang ng mata, pero walang pera. Siyempre, karapat-dapat lang silang huminga ng amoy. Kaya't sabi ko, na makita kung ano ang maihahain inyo. Paano naging ganito si Zhang Chanchan? Nangungut siya. Tinitingnan pa rin ako ng ganoon. Para bang nakikialam. Parang nakakita ng tanga. Siguro ay ilusyon lang. Mga panauhin. Ang susunod na itatampok ay ang auksyon. Ang pangunahing bato sa auksyon na ito ay isang jade na material mula sa Muna Chanko na may bigat na 15 kilo. Ang panimulang presyo ay 50 milyon. 50 milyon. Ito ay imperial na berde. Sayang,
Karamihan dito ay basura. Pinakamataas ay 20 milyon. Ngayon, nagsimula na ang bidding. Itong 300 milyon ay naibenta sa 3 kalye para makuha ito. 10 milyon na lang ang natira. Kung masyadong mataas ang presyo, kailangan kong pigilan si Yuan Mengmeng. Isang magastos na babae. Mag-aaklas ako. 55 milyon. 60 milyon. Ako. Lalabas ako. 61 milyon. Tumaas lang ng 1 milyon. Malaking panggugulo. Wala ka bang pera? Hindi naman. Nagsalita ako ng mali. Yun. Lalabas ako. 65 milyon. 70 milyon. 75 milyon. 8 milyon. Asawa. Hindi na pwedeng mag-shoot. 90 milyon. Zhang Chanchan, kung magpatuloy kang harangin ako, sasaktan ko ang binti mo. Nalaman ko na ang asawa ko ay para sa akin pa rin. Ganito ang asawa ko. Ano pa ang hahanapin ko? Ay naku. Sakit, 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 sakit. Big Side, anong nangyari sa'yo? Ayos ka lang ba? Sa unang beses, 70 milyon. Sa ikalawang beses, 70 milyon. 70 milyon. Sa ikatlong beses. Isang bilyon. Ay. Zhang Chanchan, bitawan mo na. 100 milyon, unang pagkakataon. Asawa. Hindi na pwedeng kunan. 100 milyon, pangalawang pagkakataon. Bitawan mo. Asawa, talagang hindi pwedeng. Kuhanan muli. 100 milyon. Ikatlong beses. Nakuha na. Ay naku. Zhang Chanchan. Akala ko. Sa isang kasunduan, matutulungan kita. Hindi ko akalain na hindi mo kailangan. Asawa, huwag kang magalit ah. Makinig ka sa akin. Ang halaga ng pirasong ito ay lampas na sa halaga sa merkado. Hindi tayo pwedeng maging tanga dito, asawa. Zhang Chanchan. Nasa bingit na ng kamatayan pero matigas pa rin ang dila. Hindi. Talagang hinahangaan ko kayo. Yung mga binili kong materyales, kahit nakapikit, tiyak na lalaki ang halaga. Hindi tulad ng ibang tao. Walang nabili kahit isang bato. Hindi karapat dapat makilaho. Kami na ganito, laro ng mga mayaman. Ay naku. Sayang, ang ganda ng materyal na ito. May mga tao na kahit magtaas ng presyo, walang lakas ng loob, ang huling kayamanan na ito. Hindi naman tiyak na pinakamagandang materyal. Maaaring basura rin ito. Ay naku. Zhang Chanchan. Talagang hinahangaan kita. Ay. Sinasabi mong wala kang ginastos. Naghihintay ka dito ng matagal. Hindi ka ba natatakot na mamaya, kapag lumabas na ang resulta, mapapahiya ka? Kaya't maghihintay tayo at makikita. CJ. Zhang Chanchan. Ang mga materyales dito. Pumili ka lang. Sinasalamin ko. Hindi ka makakahanap ng mas mahalagang materyales. Sige lang. Hayaan kitang magyabang sandali. Isa. 10 bilyon. Itong kakaibang pakiramdam. Parang mayroong hangin na umaagos. Ito ang bato ng ibang mundo. Zhang Chanchan. Lahat ng ito ay basura. Hindi mo naman balak na sa pumili ka dito. Alaynan. Ito na yun. Siguradong makakabukas ito. Napakahusay na materyal. Zhang Chanchan. Kung wala kang mata sa pagpili, okay lang. Pero sobrang arugante at mayabang mo pa. Talaga ba? Kailangan ko natapusin ang kasunduan sa kanya. Ngunit ang kasunduan ay pinili ng lolo ko para sa akin. Asawa. Ang halaga ng materyal na ito ay lampas sa iyong imahinasyon. Hintayin mo akong makaalis. Ibibigay ko ito sa'yo. Zhang Chanchan. Kung bibilhin mo ang pirasong ito, bibigyan kita ng annulment. Akala ko itong batang ito may kaunting talino. Hindi ko akalain. Napipili siya ng isang basura. Gupitin. Paano naman itong tao? Napipili ng isang basura. Zhang, maghukay. Matagal na siyang pumipili. At nakapili lang ng isang piraso. Basura para ilalim ng mesa. Tila parang eksperto kanina. Ngayon, nakita na ang tunay na anyo. Ito ay tiyak na isang napakahalagang, napakabuting materyal. Magandang materyal. Tingin ko, itong sirang bato. Mas bagay pang durugin ang walnut. Pay Dalian. May 1 minuto na lang. Oras na para mag-umpisa. May 1 minuto ka pa. Ang oras ay nagmamalaki. Dahil pagkatapos nito, kailangan mong umiyak. Hahaha. Ako'y iiyak. Zhang Chanchan. Sisiguraduhin ko na ngayong araw. Walang mas malungkot pa sa'yo. Master. Buksan mo muna ang akin. Tingnan mong mabuti itong nagpapanggap. Mabuti mong tingnan kung ano talaga ang tunay na paningin.
Walang kulay, walang cotton. May kislap, may glitters. Dragonstone na uri. Halaga, 500,000. Tunay ngang si Pei Xiao talaga. Ang unang klase ng material. Ganito kaganda. Nga. Tiyak na may paningin si Xiao. Kakakuha lang yan ng 1,000,000. Hindi na mahalaga. Mas maigi pa kaysa sa ilang tao na nadadala lang. Kailangan ng magandang basura. CJ, ituloy. Hindi ba't ang batang ito ay talagang isang henyo sa pagsusugal? Bakit si Zhang ay mukhang napakapayapa? Parang alam mo na ang magiging resulta. Anong nangyayari sa inyo? Bakit ang dami ninyong basura na naputol? Miss Yuan magpahinga na po kayo. Yung mga jade na ito ay kayo mismo ang pumili. Kayo ang nagpasya, di ba? Ipagpatuloy na natin. Mayroon pang panghuling jade na piraso. Itong, siguradong hindi ako magkakamali sa paningin ko. Ito ang tinatawag na pinakamataas na Emperor Green. Sa isang maliit na piraso lang na ito, 2,000,000 lang. Itong buong lugar, hindi ba't makakakuha tayo ng 5 bilyon? Ano sa tingin mo, Zhang Chanchan? Paano mo pa ito itatago? Maghintay ka na lang na masira ang mga binti mo ng biyenan ko. Matapang ka bang magbukas pa ng isa? Kung sakaling makabukas pa ng Emperor Green, sasabihin ko na lang na pinawalang sala ko ang sarili kong mata. Zhang Chan, ang gulo mo. Hindi ko dapat dinala ka dito. Sa auction. Sumama ka na sa akin. Hindi pa naman tayo aabot sa ganoong kalagayan. Buwis buhay ng lungsod ng dagat. Tara. Ay. Huwag kang mag-alala, mahal. Hindi siya makakagawa ng imperial na berde. Zhang Chanchan. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang katotohanan. Maestro, ipagpatuloy mo na. Ito, walang kahit na isang patak ng tubig. Parang ordinaryong bato lang. Itong material, sa labas ay premium na jade green king green, pero sa loob ay basura. Ito, ang sobrang galing nito. Siya, sinasabi pa niyang tama siya. Ito, hindi pwedeng mangyari to. Mayroon bang hindi pwedeng mangyari? Magastos ng 1 bilyon, bumili ng 3 milyong halaga ng tela. Talagang malaking halaga ito ni Pei Xiao. Ikaw, kahit na ang kinukuha natin ay basura, ano naman, mayaman si Dalian, kayang-kaya natin to. Baka, si Zhang Chanchan ay gumastos ng 50,000 yuan. Nawala na ng lahat, tiyak na wala na siyang natira. Ay, sino ang nawala ng lahat? Hindi pa sigurado. Guro, buksan mo ito. Sir, ikaw na lang ang tumigil. Huwag ka nang makialam. Itong paligsahan sa pagbebenta, inihanda ng may-ari ng 3 taon. Kung magpapalabas pa tayo ng basura, sa aming Taiwanlu, hindi na kami makakapasok sa industriya. Master, mag-relax ka lang at magmaneho. Itong material ko, tiyak na makakabawi sa inyo, ng reputasyon ng Diwanlu. Zhang Chanchan. Isang pirasong basura lang, at nag-iisip kang makabawi sa Diwanlu. Lahat dito ay mga kilalang tao sa lipunan. Huwag mo nang ikumpara, kung ano ka talaga. Isa ka lang batong, na paghalo sa mga jade. Hindi ka bagay, sa buhay na ito. Dapat mong malaman, ang iyong pagkatao. Zhang Chanchan, ikaw karapat-dapat ka bang maglaro ng sugal sa bato? Bakit hindi ka pa? Umuwi ka na sa iyong bahay ng langaw. Iwanan mo ang mga basura. Maaari kong garantiya, na lahat ng materyales dito, ay walang kapantay sa akin. Magandang material ito. Guro. Sige, simulan mo na. Kung makagawa ka ulit ng basura, babayaran kita ng 10 milyon. Hindi talaga ito tungkol sa pera. Guro, kung basura, mawawalan din ako ng 10 milyon. Sige na. Basta. Marami ng basura sa harap. Hindi naman ito marami. Sige, ituloy na. Asawa, saksi sa himala, dumating na ang oras. Alanan. Asawa, kamusta? Gusto mo pa ba? Napakaganda nito. Wala akong nakita sa buhay ko na ganitong kagandang jade. Talagang basura ito. Binuksan mo ba? Parang, nakita ko ang isang malawak na dagat. Parang, nakita ko ang aurora borealis sa bandang langit. Hindi ito jade. Ito ay aurora. Wow. Grabe. Sa buong buhay ko, hindi ko inakalang makakakita ako ng ganitong magandang jade. Kahit sabihin pang, pumunta na akong mamatay ngayon. Sulit na yun. Ang ganda ng jade. Sumpa kay Zhang Chanchan. Bakit ikaw ang nakakuha ng napakagandang jade? Samantalang ako ay nakakuha ng basura. Sana itong jade na ito ay akin na lang. Zhang Chanchan.
Kumuha ka ng isang piraso ng basura, at makakakuha ka ng napakagandang jade. Ikaw ba ay isang lihim na Diyos? Sabihin mo. Ikaw ba ay mayroong misteryosong pagkakakilanlan? Hindi mo ako sinabihan. Lihim na dakilang mahiwaga. Alaynan, parang sa maikling kwento na isinulat. Isang lihim na dakilang mahiwaga. Nagkukunwaring delivery rider. Sumasagupa sa kontrabida. Nagwawasak sa lahat. Wala namang ganong mga Diyos na nakatago. Ako ay may isang maliit na kainan na nag-uugnay sa ibang mundo. Asawa. Sana nga. Ano bang Diyos na nakatago ako? Pero mula pagkabata, ang buhay ko ay naimbestigahan na ninyo. Talagang walang kakaiba. Haha, talaga. Alam ko ang iyong background. Siyempre. Kaya't sabihin mo, paano mo nalaman ang pirasong ito, mahal? Narinig mo na ba ang isang malalim na tanong sa pilosopiya? Tanong sa pilosopiya. May mga bato dito. Mukha siyang magandang material. Lahat ay naniniwala sa kanya. Pinupuri siya. Nagtataya sa kanya. Pero, balat lang ang maganda. Pero peke ang laman. Pag tinaga ito, mas mababa pa ito sa karaniwang bato. At may mga tao naman. May mga materyales na sa panlabas, hindi kaakit-akit, ay isang basura. Higit pa sa lahat, ang iniisip ng lahat, na piraso ng material, lahat sila ay tumawa sa kanya. Binababa siya. Pero hindi siya kailanman pinapansin. Sa mga paninirang puri sa labas, na piraso ng material. Paano labanan ang mga paninira mula sa labas? Hindi ito mahalaga. Ay, asawa, ang mahalaga ay, sino ang makakapag-isip ng isang simpleng bagay? Basura, kaya kang makabuo ng napakagandang jade. Sabi mo ng sobrang galing. Ito ang tunay na jade, ang tunay na diwa ng pagtuklas. Zhang Chanfan, sabihin mo na agad na ikaw yun. Mas okay nang sabihin mo na ikaw yun. Bagamat tunay mong nakapagbigay ka ng magagandang jade. Pero, dahil sa kayabangan mo, nainis ako. Ay naku. Ay, tingnan mo nga. Naiintindihan nila. Kaibigan sa isip. Kaibigan sa isip. Ginoong Zhang, ibenta mo sa akin ang batong ito. Mag-aalok ako ng 100 milyon. Ibenta mo sa akin. Pakiusap, tulungan niyo ako. Magbibigay ako ng 150 milyon. Huwag kayong lahat. Magpapaloko kay Zhang Chanchan. Itong jade na ito, siguradong may problema ito. Ginupi. Ito ay may kinalaman sa ang aming Diyuan building. Ay may daang taong reputasyon. Hindi mo dapat buksan ang mata at magsinungaling. Ito ay maliwanag sa lahat ng tao. Ito ay isang napakagandang jade. Ito si Pishaw. Sa harap ng maraming tao. Paano mo magagawang siraan? Itong Ginoo, walang sinuman ang nakapansin na ang basura ay makakabukas ng isang napakahusay na jade na walang katulad. Baka, ito ang inyong Diyuan Lu at si Zhang Chanchan na may sabuatan na palabas. Oh, ganun pala. Sabi ko na nga ba si Zhang Chanchan na ganitong mabahong isda at bulok na hipon. Paano ka na nga sumali sa paligsahan ng alahas? Nalaman ko na kayo pala ay mga tanga ni Diyuan Lu. Ikaw, nagsisinungaling ka. Dalian ni Pei, may ebidensya ka ba? Sabihin mo na ako at si Diyuan Lu ay nagkasundo na ang ibinibigay ng Diyuan Lu na unang batch ng jade ay kalahati ay basura. Sino ang kukuha ng sariling negosyo bilang taya? Ako. Pangalan mo ay Pei, di ba? Ang iyong pananaw ay hindi kasing ganda ng batang ito. Nagsasalita ka pa ng masama. May kasabihan na nagsasabing, kung tumaya ka, dapat ay tanggapin mo ang pagkatalo. Tingin ko sa'yo, huwag mo na siyang titigan. Ano ka ba? Minsan ka pang magtuturo sa akin. Maniwala ka, bukas. Gagawin kitang bankrupt. Diyuan Building. Sino na ang mga tao ngayon? Pwede na bang pumasok? Tiyate, nakaimbitasyon kami. Siyempre, karapat dapat kaming pumasok. Tungkol sa iyo. Isa ka ring tumitingin lang at hindi bumibili. Sa tingin ko, dapat kayong paalisin. CJ. Tingnan natin kung sino ang lalabas. Ay naku. Ikaw pala. Ikaw mismo ang nagpunta dito. Pasensya na sa hindi magandang pagtanggap. Pasensya na talaga. Asawa. Anong card ito? Bakit niya yan dala? Bakit niya yan inilabas? Ang guro ay napakarespeto sa kanya. Bakit siya sobrang iginagalang? Diyuan Lu. Nagbigay na ng pinakamataas na SCP card sa 3 master ng Jade. Nagbigay na ng pinakamataas na SCP card sa 3 master ng Jade. Ang sinumang may hawak ng card na ito ay makikinabang sa mga pribilehiyo ng may-ari ng Diyuan na may mataas na antas bilang karagdagan sa negosyo ng Diyuan. Maari mong pamahalaan ang lahat. Napakaastig naman. Naka-offend si Pei Dalian. Sa hindi dapat ma-offend. Ay naku, nahulog na. Ginoong Pei. Ayan, Gil. Yuan, pakiusap. Ay. Anong karapatan mong paalisin ako? Ginoong Pei. Kung hindi kayo aalis, maaari na tayong tumawag ng gwardiya. Sa oras na iyon, lahat tayo ay mahihiya. Masyado kang mayabang. Itong lugar na ito, hindi ko naman ito pinahalagahan. Lahat ay basura. Ano ang mabuti dito? Daka, umalis tayo.
Lumayo ka, Jitsi. Ay. Ano ang gusto nyo? Ginoong Zhang. Magpatuloy tayo sa usapang negosyo. Ay naku. Sila ang mga tunay mong kaibigan. Kailangan mong maghanap ng paraan, mga kaibigan. Itong piraso ng jade. Hindi ko talaga maibibenta ito. Walang pag-uusap dito. Hindi pwedeng magtakda ng presyo. Ginoong Zhang, kung hindi sapat ang presyo, maaari pa akong magdagdag. Nga. Ay, kaibigan, ibenta mo sa akin. Magbibigay ako ng 1 bilyong yuan. 1 bilyong yuan. Naku. 1 bilyong yuan talaga. Pasensya na po, sir. Itong jade na ito, gagamitin namin ito bilang regalo. Hindi namin ito pwedeng ibenta. Zhang Chanchan. Nakita mong nagliwanag ang mga mata mo sa pera, di ba? Itong batong jade ay talagang makakatulong sa'yo. Mag-isip ka ng mabuti. Ginoo, itong batong jade, hindi ko talaga maibibenta. Ah, ganun pala. Sayang naman. Sa isang galaw, naging milyonaryo siya ng 1 bilyon. Sayang, hindi pwedeng magnegosyo. Gusto ko sanang malaman kung sino siya. Hayaan mong tingnan ko kung sino ang pagkakakilanlan mo. Si Qin Yinan, 48 taong gulang. Pangulo ng Chayanshin Group. Mayaman na 80 bilyon. 80 bilyon. Zhang Chan, umalis ka na. Uy, asawa. Ayan, yung atin, 30 bilyong proyekto. Anong pangalan ng kumpanya? Chayanshin Group. Bakit mo tinatanong yan? Gusto kong humawak ng malaking pagkakataon. Uy, Gino. Hey. Yung. Kakaibang nakita ko na naiintindihan mo ang jade. Itong kalahating piraso ng jade ay para sa iyo. Para sa akin. Yung jade kanina, wala kang biniling kahit isa. Ikaw ay isang taong nakakaintindi ng jade. Ang jade ay ganitong bagay. Nasa kamay lamang ng mga nakakaintindi ito. May kabuluhan lang talaga. Sino naman ang pagbibigyan mo? Pampublikong regalo, kahit anong ibigay. Pero yung jade at ganito. Kung hindi may papadala, sa taong tunay na nakakaalam nito. Sayang naman talaga. Ito. Ah. CJ, tatanggapin ko na. Salamat kaibigan. Ay. Asawa, tara na. Zhang Chanchan, hindi kita mapapansin. Ganito ka pa rin kasaya. Ay, asawa, sobra kang magpapasalamat. Sino ba ang nagsasabi niyan sa'yo? Dahil nakikita ko na, may kalahating bahagi ka pa rin. Ipapaalam ko sa tatay ko. Bawasan niya ang pagtawid ng isang paa mo. Ay salamat, asawa. Itong 3 bilyong proyekto. Tiyak na makakamit ko ito. Sana ang natitirang bahagi. Makaakit kay Ginoong Qin. Huwag kang mag-alala, asawa. Tiyak na makakamit ko ito. Ganito ang estilo. Nakasuot sa asawa. Siyempre maganda. Bakit may isang dalagang pari? Hindi ko alam kung anong mangyayari ngayon. Anong sorpresa ang darating? Ay naku. Hindi ko akalain na nakalagpas ako sa antas ng pag-akyat sa espiritu. Dumating sa maliit na restoran sa ibang mundo. Talagang hindi ito nabigo. Salamat, boss. Lesat, pero ano? Nagmamadali ako sa paglalakbay na ito. Nasa espasyo ng ibang mundo ang aking mga kagamitan. Ito ang ibibigay kong kampanilya. Para sa'yo, ayos lang ba? Kampanilya. Basta't iyan mo lang rock ang kampanilya ng 3 beses. Lalabas ako. Tumulong sa'yo. Walang problema. Ay, naku. Pwede ko bang hilingin ang tulong ng mga tao mula sa ibang mundo? Sa pagkakataong ito, kailangan ko itong magamit ng maayos. Mga tao mula sa Yuan Group, wala akong nakitang isa man. Si Pei Daliang at Yuan Mengmeng. Nilagyan ng basura, ng fluorescent powder. Huwag mo akong lokohin. Akala niya cute ako, ha? Ayan, Gil. Yuan, Ginoong Zhang. Mangyaring umalis na kayo. Assistant Chen. Pakisuyo, ibigay mo ang perlas na ito. Kay Yi. Qin, sabihin mo na ako ang kanyang kaibigan sa isip. Ito. Halika, umupo ka. Hindi ko inasahan. Ang batang kaibigan ay apo ng Ginoong Yuan. Hindi nakapagtataka na ang kanyang paningin ay napakahusay. Ginoong Qin, sobra naman ang inyong papuri. Alanan, hindi ako nagbibiruan sa'yo. Yung jade mo nakita ng kaibigan ko. Gusto nilang bilhin mula sa akin. Sa mataas na presyo. Pero wala akong tinanggap.
Kailangan ko pa ito para sa anak kong babae. Gumawa ng isang set ng alahas. Basta't gusto mo, Ginoong Qin. Ay naku, kaibigan. Alam mo ba? Matagal na. Ang aking pagkatao. Siyempre. Ginoong Qin, napakamahusay ninyo. Hindi ko makakalimutan ang unang pagkikita natin. Hahaha. Ang pang-iinsulto mo. Gusto ko ang pagkakabati mo. Grupo ng Yuan. Sa lahat ng aspeto, may karapatan. Makamit ang proyektong ito. Ngunit, kaninang umaga sa galit ko, nagsalita ako ng matindi, na hindi na ako makikipagtulungan. Sa Yuan Group. Hindi ako pwedeng magsalita ng walang katotohanan. Kung hindi, paano ako titingnan? Ng mga kasamahan sa industriya, ako ay mapagkakatiwalaan. Pero bilang isang tunay na kaibigan. Kung maaari mong, tumulong sa akin ng isang pabor. Sa proyektong ito, tiyak na tutulungan kita. Sa abot ng aking makakaya. CJ. Pakihain mo nga. Noong bata pa siya, ang kanyang ina, madalas siyang pinagluluto ng almond porridge. Sabi niya, ito ang paborito niyang lasa. Sayang, ako ay allergic sa almond. Ito ang dahilan. Gamit ang resipe ng yumaong asawa ko. Umaasa akong magigising ang anak ko. Alanan. Ang bango ng lugaw na ito. Paumanhin po. Pwede po bang uminom ako ng kaunti? Isang maliit lang po, pwede ba? Ikaw si Qin Ruoxu. Paano mo nalaman? Ang pangalan ko. Kainin mo lang kahit ano, bahala ka. Salamat. Ito ang kauna-unahang pagkakataon. May nagpakita sa akin ng ganito kabuti. Ang batang ito ay nasa mundo. Kahit papaano, isa siyang mayamang anak na babae. Hindi ko lang alam kung ano ang nangyari sa kanya. Sobrang gulo ng suot ni Qin Ruoxu. Nagmamadali kumain. Hindi ko lang talaga alam. Gaano na kaya siya kasakit sa ibang mundo? Huwag mag-alala. Dahan-dahan lang sa pagkain. Anong nangyari sa'yo? Ang lasa ng lugaw na ito ay pamilyar. Parang gawa ng nanay ko. Namimiss mo ang bahay. Bakit di ka umuwi? Ay. Sige na, Ruoxu. Huwag ka nang umiyak. Pumanaw na ang mama ko. Ayaw naman sa akin ang tatay ko. Ayoko nang bumalik. Pero sa loob ng 5 taon na ito, ang mga araw na naligaw ang iyong kaluluwa, siya ang nag-aalaga sa iyo. Hindi ako naniniwala. Ayoko talaga. Tutu. Palagi niyang naaalala. Ang iyong mga gusto, itong mangga na lugaw, ay siya mismo ang gumawa. Ano, ito ay gawa ng tatay ko. Ayan, Gil. Qin, sa totoo lang, ang iyong tatay, palagi kitang inaalagaan. Sobrang sipag niyang kumita ng pera. Dahil natatakot siya, napagtawanan ka ng iba dahil wala kang ina. Kaya gusto niyang, mas mabuting protektahan ka. Ayan, Gil. Qin, hindi ka mula sa ibang mundo. Kung hindi ka babalik, mawawala ka rin sa huli. Ngunit, Ed Roxu, mahal na mahal ka ng tatay mo. Ngunit, hindi niya alam kung paano ipahayag ang iyong pagmamahal. Ngunit palagi niyang naaalala ang iyong mga gusto. Hindi niya alam kung paano. Alam lang niyang protektahan ka. Kaya, hindi siya nag-alaga sa iyo ng maayos. Bago ako bumalik, sabi ng tatay mo sa akin, kung nasa ibang mundo ka at mabuti ang kalagayan mo, mas gugustuhin niyang hindi ka na lang makipagkita sa kanya. Pero kung hindi ka masaya, kahit ano paman, kailangan ka pa rin niyang ibalik. Ikaw palagi siyang inaalagaan sa palad mo. Little Princess. Sige na, sasama na ako sa'yo. Ruoxu, nagising ka na. Dad. Ruoxu. Patawad, anak. Ngayon ko lang naintindihan. Trabaho. Saan ba mas mahalaga ang pamilya? Kung sana ay mas nakasama kita. Hindi ka sana umalis ng bahay. Patawad, anak. Ako ang palaging nagkamali sa iyo. Mula ngayon, basta't masaya ang aking anak na babae, at namumuhay ng masaya, ayos na iyon. Sasamahan kita araw-araw. Asawa, Ginoong Qin. Salamat sa iyo, Zhang Xiaoyu. Kakagising lang ng anak kong babae. Salamat sa pagligtas sa akin. Walang anuman basta okay ka na. Gagawin ko na ito. Pipirma na si Assistant Chen ng kontrata sa iyo. Salamat, Ginoong Qin. Ayos ka, Zhang Chanchan. Nakuha mo na ito. Hindi mo man lang tiningnan. Sino ba ako, mahal? CJ. Zhang Xiaoyu. Unang pagtutulungan. Sana maging maayos ang lahat para sa iyo. Magandang pakikipagtulungan. Ay.
Ginoong Qin, okay ka lang ba? Tatay. Mukhang nagka-allergy ka. Tama, naalala ko na. Tatay. Sana huwag kang magkasakit. Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Sasama ko na siya ngayon. Si Tio Qin sa ospital. Alaynan, bilisan mo. Kayong dalawa, wala ba kayong gustong sabihin sa akin? Ano ba talaga ang nangyari? Nagdadalawang isip. Mahigit kalahating oras na hindi pa rin nagsasalita. Nga. Ano pa ang meron kayong dalawa? Nahihiya kaming magsalita. At lisan. Yung mga magulang. Sa totoo lang. Ano na ang nangyari sa proyekto, sabihin mo na. Mom at Dad. Sa totoo lang kami. Kami at Ginoong Qin. Magandang araw, Ginoong Yuan. Ako ang assistant ni Ginoong Qin mula sa Tianjin Group. Assistant ni Ginoong Qin. Binabati ang Yuan Group at ang aming Tianjin Group sa pagkakaroon ng proyekto sa Haicheng ng Green Real Estate. Ano? Nagawa na ang proyekto. Nga. Salamat sa iyong magandang manugang. Paano pwedeng mangyari yan? Si Zhang Chanchan ba? Nakipag-ayos na ng proyekto. Sabi ni Pangulo Qin, hindi raw makikipagtulungan. Sa Yuan Group, haha. Kung magsasalita ako ng hindi mapagmamaliit, ang manugang ko, ay talagang isang perla sa gitna ng mga tao. Nga, sinabi rin ng ating Ginoong Qin na ganyan. Sobrang nasisiyahan siya, yung jade na ibinigay ng iyong manugang. Sabi pa niya, siya ay isang bihirang tao. Isang taong may magandang ugali. Haha. Ayos lang kung gusto ni Ginoong Qin. Hindi na kita istorbohin, Ginoong Yuan. Makikipag-ugnayan na lang kami sa susunod. Sige, magtrabaho ka na. Nakuha na ang proyekto. Ano bang masama sa sinasabi? Ano ba? Natatakot akong mahiyang. Tatay, yung sa akin. Alaynan. Tatay. Gusto sanang sabihin ni Dalana. Pero natatakot. Sa tingin mo ba, siya ay nagmamayabang sa harap mo? Sa tingin mo ba, siya ay nagmamayabang sa harap mo? Medyo nahihiya siya ngayon. Totoo bang malaking palakol iyon? Ano pa man ang sabihin nila, unang aamin na ako. Napakauyam ni tatay. Zhang Chanchan. Basta't ako'y kumagat ng patay. Ang proyekto ay akin ang nakuha. Siguradong papaluin ng biyanan. Ang kanyang mga binti. Sa oras na iyon, wala nang magagawa. Ang proyekto ay para sa akin pa rin. Agad mong aminin na, kung sakaling malaman ng tatay natin ang katotohanan. Yung Yuan Group ay magiging kay Zhang Chanchan at Yuan Zhaozhao. Wala na akong shares. Tama, Dad. Ako ang nagdala ng proyekto. Ay naku. Kayong dalawang bata. Ayos lang lahat. Sobrang mapagpakumbaba lang. Nga. Para kay Mengmeng, na pinili natin na manugang, mas mabuti siya kaysa sa kung sino man, na si Zhang Chanchan. Ay naku. Si Zhang Chanchan. Ano ba to? Kumpara sa atin malaking palakol. Isa sa langit, isa sa lupa. Ang malaking palakol natin ay isang magandang jade. Si Zhang Chanchan ay isang sirang bato. Nakakainis, magandang jade at bato. Naku, itong nakakapagod na talinghaga na naman. Tatay, sabi mo nga, si Zhang Chanchan ay isang mandaraya. Dapat ay bilisan mo na. Sira-sirain mo na ang kanyang mga binti. Tatay, kung hindi mo sira-sirain ang kanyang mga binti, natatakot siya na baka gamitin ang pangalan ng pamilya Yuan para manloko sa labas at magpanggap. Ngayon, nakuha mo ang proyekto at nailigtas mo si Ginoong Qin at ang kanyang anak na babae. Mom at Dad, tiyak na hindi na sila magiging laban sa iyo. Baka, maliwanag na papayag na sila sa kasal natin. Asawa, nangakong ako. Mamahalin kita magpakailan paman. Zhang Chanchan, anong ginagawa mo? Tara na. Magulang. Tio Yuan, Tia Zhao. Mom at Dad. Paano, natapos na ba ang proyekto? Hindi ba kayo masaya? Yuan Zhaozhao o Yuan Zhaozhao, ikaw ba ngayon ay ang aking anak na babae? Sino ba ang nagsabi sa'yo na dalhin ang ganitong hindi marangal na basura pabalik sa pamilya? Zhaozhao, bakit ka ba ganito? Hindi makaalis sa katotohanan. Anong maganda sa lalaking amoy kot na ito? Kailangan mo talagang sumunod sa kanya. Ay, tingnan mo. Hawak kamay pa. Anong klaseng asal ito? Mom at Dad. Ano nang sinasabi? Ibig sabihin ba, Zhang Chanchan? Ano ang ginawa niya?
Ano pa bang magagawa niya? Zhang Chanchan. Akala ko pa nga ay tatakas ka. Hindi kita mahanap. Hindi ko inasahan na ikaw pa ang nagdala sa sarili mo dito. Ngayon, kailangan kong putulin ang iyong mga binti. Tao. Tatay, anong ginagawa mo? Si Zhang Chanchan ay nakausap na ang proyekto. Bakit mo pa kailangang putulin ang kanyang mga binti? Anong proyekto ang nausap niya? Hindi ito ay naayos na. Hindi ito nagawa mag-isa. Siguro nagmamalaki lang. Tito at tita. Sa pagkakataong ito, ang pakikipagtulungan namin ni Ginoo Qin. Talagang ako ang nakipag-ayos. Lesiu, Zhang Chanchan. Niloko mo kami minsan. Gusto mo pang lokohin kami ulit ha? Bakit ka nakatungo pa dyan? Panghinaan mo agad ng paa niya. Anong ginagawa niyo? Tito Yuan. Tito Yuan. Hindi talaga kita niloloko, honest. Yung bag ng ginto ay akin. Itong proyekto. Ako rin ang nakipag-usap para dito. Bakit hindi ninyo ako pinaniniwalaan? Nanay, tatay. Nanay. Nanay. Sinasabi ko sa inyo. Si Zhang Chanchan talaga. Hindi kayo niloko. Tatay. Si Zhang Chanchan tiyak na. Natatakot na masaktan siya. Kaya siya nagsinungaling. Isang mabahong lalaki. Paano posible na makuha ang proyekto ni Ginoong Qin? Anong problema sa masamang tao? Hindi ba pwedeng makuha ang masamang tao ang malaking proyekto? Tatay. Nakita ko mismo ang proyekto ni Ginoong Qin. Ito ay tungkol sa malaking pangkat. Zhang Chanchan. Bakit palagi hindi magkasundo kay malaking pangkat? Zhang Chanchan at Ginoong Qin. Nagtulungan sa kanilang kasunduan. Sinasabi mo nga na si Pei Dalian ang nakakuha nito. Itong batang ito. Itong batang ito. Itong batang ito. Sinasabi ba niya kung totoo o hindi? Si Zhao Zhao mula pagkabata ay hindi kailanman nagsinungaling. Hindi ba? Talagang si Meng Meng. Nagsisinungaling si Dalian. Nga. Talaga ba? Si Zhang Chanchan ba talaga ang nagtagumpay sa proyekto? Kaya si Dalian at si Meng Meng. Tay. Nagsimula ako. Talagang hindi namin kayo niloloko. Hindi namin kayo gagawin. Bakit hindi ninyo gagawin? Mga magulang. Siguradong natakot si ate na si Zhang Chanchan maputol ang binti. Kaya siya nagsinungaling. Huwag kayong maniwala sa kanya. May punto si Meng Meng. Zhao Zhao. Si ba ang amoy na lalaki na to? Ang ginawa niya sa'yo. Anong kalokohan? Bakit mo siya gaano kamahal? Zhang Chanchan. Kung susubukan mong saktan ang anak ko, huwag kang gagalaw. Ngayon, kailangan kong putulin ang mga binti ng iyong aso. Sandali lang. Tito at tita. Ako at si Pinsao ay malinis. Wala akong ginawa kay Zhao Zhao. Hindi ba maganda? Si Zhao Zhao ay tutulungan kang magluko. Anong sinasabi mo? Nagsisinungaling kami. Tito Yuan. Totoo ba talaga na ako ang nakipag-ayos nito? Hindi ako nagsinungaling. Nagsasalita ka ng kalokohan. Siyempre, tayo ang nagkasundo. Dito. Sinasabi mong si Pei ang nakipagkasundo. May ebidensya ka ba? Kung makakapagbigay ka ng ebidensya, maaari mong putulin ang mga binti ko. Hindi pa huli. Ang assistant ni Ginoo Qin, personal niyang tinawagan ako at sinabi na itong proyekto ay napagkasunduan ng aking biyanan. At sinabi pa niya na ang biyanan ko ay isang taong may kabaliktaran na katangian. Hindi ko inasahan. Ang assistant ni Ginoo Qin, ganito ka pa man din ako pinupuri. Yun, posible kaya. Sabi ng assistant ni Ginoo Qin, yung manugang na yun. Ako yun, di ba? Ikaw nga. Paano mangyayari yun? Paano hindi posible? Ano ang sa inyo? Meron pa ba kayong ebidensya? Meron ka ba? At ikaw? Meron ka ba? Meron ako. Tingnan niyo ng mabuti. Itong card ay ibinigay sa akin ni Assistant Chen. May 100 bilyon sa card. Ito ay prepayment mula kay General Qin. Ano? Anong bilyon? Kung ang 100 bilyong ito ay akin, hindi ba't nabayaran ko na lahat ng utang? Kailangan nyo lang suriin ang pondo sa card na ito at malalaman nyo na hindi ako nagsisinungaling. Ayos, kaya't bibigyan kita ng isang pagkakataon na magpaliwanag ng may dahilan. Kung ito ay isang kasinungalingan, ngayon wala nang makakapagligtas sa mga binti mong ito. Ay, tay. Ay, tay. Siguradong peke ang sinasabi niya. Gusto lang niyang magpahaba ng oras. Totoo naman na peke. Malalaman mo kapag sinubukan. Anong klaseng tao ka ba? Bakit ka kinakabahan? Malaking asar. Ngayon, ikaw. Mukhang may mali. Baka may sakit. Mom at dad. Sobrang nag-aalala ako para sa inyo. Natatakot akong maloko kayo. Isipin niyo, si Ginoong Qin, hindi kailanman nagbigay ng pera sa harap. Paano naman magiging dahil kay Zhang Chanchan ay magkakaroon ng espesyal na kaso? Nga, dad. Paano naman si General Qin?
magiging interesado kay Sang Chanchan. Siyempre, kami ni Daliang, ang nagbigay ng jade. Talagang gusto niya iyon. Saka lang kami pumayag na makipagtulungan. Dad, tanungin mo ang assistant ni Ginoo Qin. Malalaman mo, si Ginoo Qin ay espesyal na gustong-gusto ang aming mga jade na ibinigay namin sa kanya. Kaya pumayag siya na makipagtulungan sa amin. Paano niyo magagawa iyon? Ng material na jade, lalaki. Paano niya nakikita ang material na jade? Baka, sa buong buhay niya, hindi niya siguro mabibili ang isang piraso ng basura. Siguro, hindi niya maipon ang pera niya para bumili niyan. Si Dami ang batang ito ay anak ng mayaman. Siguradong maganda na ang paningin niya mula pagkabata. Tungkol naman kay Sang Chanchan. Lesiu, baka hindi pa nga makilala ang bato at jade. Kahit ang mga bato at jade. Tito at tita. Dahil wala akong pera. Kaya sa tingin ninyo, ako, walang paningin, marunong mangloko. Seryoso bang ang yaman? Talaga bang makakapaghusga ng paningin ng isang tao at asal? Ito. Mga magulang. Kahit hindi kayo naniniwala, Sang Chanchan, yung pera sa card, hindi magpapanggap. Kaya ako, magbibigay sa inyo ng isang pagkakataon. Kung magtatangka pa rin kayong manloko sa akin, ibig sabihin yan ay sadyang naghahanap kayo ng kamatayan. Ay, tatay. Huwag mo akong pigilan. Kahit na si Sang Chanchan, kaya niyang magpanggap, pero hindi ba't hindi maaring magpanggap ang pera? Ay, tatay. Ano na naman ang balak mo? Tatay, kahit na may pera ka, hindi ibig sabihin, si Qin ang nagbigay niyan, baka si Yuan Chaozhao. Ang nag-iimbak ng pera niya, sa card na ito, at nanloko sa'yo kasama si Sang Chanchan. Kay Daliang, anong sinasabi mong walang kwenta? Tiyo at Ya, nangangako ako, wala talagang nangyari sa amin ni Chaozhao. Wala kaming ginawang kahina-hinala, ang perang ito ay akin din. Sang Chanchan, sino ang niloloko mo? Nang pumasok sila, nagyakapan at naghalikan sila. Baka nga. Matagal na niyang ginawa ang isang bagay. Para sa pansariling kapakanan, binigay ng ate ang pera sa kanya. Karapat-dapat lang naman. Ruhay. May katwiran si Mengmeng. Dinala siya ng lolo niya si Zhao Zhao. Mula pagkabata, kulang sa pagmamahal ng ama at ina. Mula pagkabata, mahal ang ina. Hindi maiiwasang magka-emosyon sa pag-ibig. Sapat na. Tingnan mo ang sarili mo. Ngayon, anong itsura mo? Ano na ang nangyari? Para lang sa isang lalaki. Ipinagkatiwala ang lahat ng yaman mo. Sa iba, wala akong anak na katulad mo. Ayos ka lang ba? Tatay. Nanay. Bakit si Yuan Mengmeng? Ano ang sinabi kay Pei Dalian? Kayo ay naniniwala. Ako at si Sang Chanchan, na nagtatrabaho ng mabuti para patunayan ang sarili. Hindi niyo pa rin kami pinaniniwalaan. Dahil si Sang Chanchan ay mahirap. Samantalang si Pei Dalian ay tagapagmana ng Pei Group. Kayo ay ganito na lang basta-basta. Ginagawan mo ba siyang tuksuhin? Kami. Tinitingnan niyo lang siya ng may pang-iinsulto. Pero ginagawang paraan niyo pa rin. Para hadlangan ang kasal ko. Ibig sabihin niyo rin. Akala niyo si Lolo ang nagpalaki sa akin. Kaya hindi ako malapit sa inyo. Pero nakalimutan niyo na. Kayo ang abala sa trabaho. At iniwan niyo ako sa Lolo. Ito ang sarili ninyong pinili. Tumahimik ka. Tumahimik ka. Nagmamalaki ka pa na makipag-usap sa mga magulang ng ganyan. Ikaw at itong walang kwentang batang ito ay natutong sumuway sa amin. Sumuway ako. Ako. Mengmeng. Paulit-ulit na paninirang puri. Sang Chanchan. Ano man. Ek. Dahil kay Sang Chanchan, nagsinungaling ka na nga. Nangutya ka pa sa mga magulang. Hindi ba sa? Mas mahalaga siya kaysa sa tatay at nanay. Bakit? Hindi ka pa ba? Mag-sorry sa tatay mo. Wala akong kasalanan. Bakit ako magsusorry? Ikaw. Walang katulad mong anak na babae. Yuan Ruhai. Ikaw ang hindi nakakakilala sa akin. Mas mabuting huwag kang magsisi. Tayo na. Esan. Kung maglakas loob kang lumabas ng bahay na ito, huwag ka nang bumalik. Ay, mahal. Anong nangyari sa'yo? Tay. Sang Chanchan. Wala na akong tahanan. Huwag kang matakot, mahal. Dito na ang bahay mo mula ngayon. Sa hinaharap, ako ay makakasama mo. Sa maliit na karinderyang ito habang buhay. Asawa, magtiwala ka sa akin.
Kahit na simple pa dito ngayon. Pero maniwala ka sa akin. Kakayanin kong muling ibigay sa'yo. Ang buhay na parang isang mayamang anak na babae. Mali. Ito ang buhay ng mayamang babae. Napakabatang mayamang babae. Zhang Chanshan, naniniwala ako sa'yo. Ang balak ni Pei Dalian. Darating ang araw na mabubulgar ito. Sa oras na iyon, malalaman nila. Sino ang mabahong itlog? Sino ang napakagandang jade? Asawa, tiyak na magagawa ko ito. Gusto kong makita nila ako. Ang asawa ko, si Yuan Zhaozhao. Ang kanyang panlasa sa mga lalaki. Pero siya ang pinakamagaling sa mundo. Hindi naman dapat ganoon kaambisyoso. Ruoxu. Ruoxue, bakit ka nandito? Pumunta ako dito para magpasalamat sa iyong pagtulong sa akin. Kahit nakalimutan ko na kung paano mo ako niligtas mula sa pagkakahilo. Gandang Senyorita Qin, naibalik na ng iyong ama ang utang na loob. Maaari na kayong umalis. Nga, ibinigay na sa akin ng tatay mo ang proyekto. Walang kailangan na ibalik. Kuya Chanshan. Pasensya na. Hindi ko sinasadya. Kuya Chanshan. Galit ka ba sa akin? Hindi. Hindi. Hindi ko ibig sabihin yun. Kuya Chanshan, alam ko na nga, hindi mo ako kinainisan. Hindi ako nandito para sirain ang pamilyang ito. Nandito ako para sumali sa pamilyang ito. Hindi pwede. Nagtatawa lang ako. Nandito lang ako pansamantala ng ilang araw. Hindi rin pwede iyon. Ginoong Qin. Parang hindi talaga pwede, Narinig ko, kayo ay pinalayas ng pamilya Yuan. Ganito pala. Ano ngayon? Kaya mas dapat akong pumunta. Ganun pala. Nandito ka para samantalahin ang pagkakataon ng iba. Hindi ko akalain na ang pamangkin ng Qin ay gagawa ng ganitong bagay. Ate, anong iniisip mo? Nandito ako para sa ating Chayanshin Group. Chayanshin Group. Kayo ba ay mag-aaklas ng aming maliit na restoran? Hindi naman ito imposible. Ngunit para sa ganitong maliit na restoran, talagang hindi ito sulit para sa akin. Na personal na dumaan. Nandito ako para sa Yuan Group at sa proyekto ng pakikipagtulungan sa Tianjin. Kung hindi ninyo kayang tiyakin ang pagpapatuloy ng proyekto, hindi lamang ninyo kailangang ibalik ang buong deposito. Kailangan din ninyong magbayad ng karagdagang 20 bilyon upang maiwasan kayong magtakbuhan at magkasama-sama. Siyempre, kailangan kong personal na manatili at bantayan kayo. Alaynan, mukhang may katwiran nga. Bakit hindi mo na lang ipapadala ang mga bodyguard mo? Ayos na sana, di ba? Bakit pa ikaw ang personal na pupunta? Nga, ipapadala mo na lang ang mga bodyguard, di ba? Hindi naman biro ang 100 milyong yuan. Ako ay mula sa Tianjin Group. Tagapagmana. Siyempre, dapat itong iwanan ng personal. Parang mas may katwiran nga. Sige, maaari kang manatili. Ngunit may isang kondisyon ako. Anong kondisyon? Tumahimik ka. Anong kondisyon? Lumayo ka kay Zhang Chanshan. Ang ate ay may sariling karisma. Hindi siya masyadong kumpiyansa. Kaya magpapaligsahan tayo. Sige, magpapaligsahan tayo. Anong gagawin ninyo? Kuya Chanshan. Kuya Chanshan. Kuya Shovel, nandito ako para tumulong. Kuya Shovel, ako na ang magwawalis. Oh. Asawa, ako na ang magpupunas. Hala, Sai. Ano bang nangyari sa kanilang dalawa? Nagmamadaling magtrabaho. Pero, pareho silang kaakit-akit. Ay naku, ako si Zhang Chanshan. Ayos na rin ako. Dalawang mayamang magandang babae. Nagmamadaling tumulong sa akin. Asawa, anong nangyari? Ay naku. Asawa, anong nangyari? Asawa ko. Nakatapak ang paa sa ilalim ng mesa. Namamaga na dito. Hayaang haplusin ko. Asawa ko, ang galing mo talaga. Pag hinaplos mo, mawawala ang sakit. Ay naku. Kuya Chanshan. Anong nangyari? Sobrang lakas ng pagwawalis ko. Hindi sinasadyang na-injure ko ang balikat ko. Sobrang sakit. Oh. Aakayin kitang tulungan patawid. Halika. Wala nang problema. Ay naku. Asawa, masakit ang tiyan. Nandito na ako.
Ay naku, Kuya Chanchan. Nahihirapan ako huminga. Ay naku. Ay. Ang sakit. Ay naku. Ay naku. Ay. Ay naku. Ay naku. Ay naku. Anak, anong nangyari sa'yo? Kuya Chanchan, ayos ka lang ba? Yung. Hindi pa kayo nakagawa ng mabigat na trabaho. Ako na lang siguro. Kuya Chanchan. Naiinis ka ba na nakasagabal ako sa'yo? Asawa. Bilang kasintahan. Sa tingin ko dapat maging isang mabuting asawa. Ano sa tingin mo? Ay naku, pinapakiusapan ko kayong dalawa. Itigil niyo na ang mga kalokohan. Hindi pwede. Kayo niyo magpahinga ng mabuti. Ako na ang bahala. Sa wakas natapos ko na ang paglilinis. Akala ko magiging masaya ang mga araw na puno ng pagmamahal. Sa tabi-tabi. Pero hindi pala. Nasa gitna ng sitwasyon. Asawa, ang galing mo talaga. Sa loob lang ng ilang minuto, napakalinis na ng paligid. Kuya Shovel, ang galing mo talaga. Alaynan, vesan. Yun, sandali lang. Tama na. Ikaw, ano bang sinasabi mo kanina? Tama nga. Kayo, anong pinag-uusapan nyo kanina? Ano ang pinagsasabi nyo? Nag-uusap kami kung paano mapapabuti ang negosyo ng tindahang ito. Sayang, hindi kami nakaisip ng anumang paraan. Sobrang liblib dito. Kulang sa mga customer. Walang espesyal na putahe. Lahat ay ordinaryo. Sa totoo lang, itong tindahan, hindi na kailangang patakbuhin. Bakit? Dahil may mga tiyak na oras, na may mga bisita siya Naiintindihan ko, may mga matagal ng parokyano, na talagang pumupunta dito. Parang mga anytime, na bagong ifisi. Maaari itong maunawaan sa ganitong paraan. Haha. Tama nga, masyadong huli na ngayon. Tayo, magpahinga na ng maaga. Asawa. Kaya ngayong gabi, saan tayo matutulog? Kuya Chan, takot ako matulog mag-isa. Samahan mo naman ako. Siyempre, asawa, kailangan kitang samahan. Kuya Chan, natatakot ako Ayon. Huwag na kayong mag-away. Matutulog tayo dito ngayong gabi. Dito matutulog. Ay naku. Ngayong gabi, dito na lang tayo matutulog. Sobrang balasubas naman ito. Kailangan nila ng daw na kumot para makatulog. May mga daw na unan sila. Ay naku, wala pa sa ngayon. Sa gabing ito, kayo na lang ang magtiis. 3 kaming magkakasya sa kama na ito. Kami. 3. Alaynan. Ay naku. Zhang Chanchan, anong ibig mong sabihin? Zhang Chanchan, isa lang ang pwede mong piliin. Pipiliin ko ang asawa ko. Ay naku. Hindi ko pipiliin ang kahit sino sa kanila. Kaya mamaya, matutulog ka sa sahig. Mukhang, kailangan kong matutunan ang sining ng balanse sa pagitan ng mag-asawa. Kung hindi, ako lang ang laging nasasaktan. Zhang Chanchan, ikaw ay abnormal. Inaasar ako. Hindi ko rin alam, bakit ako nandito sa kama. Ang sarap, boss. Bakit ka naging ganito? Nabangga. Oh, siguro sinaktan ka ng girlfriend mo. 2 girlfriend. Kailangan kong sabihin, talagang karapat-dapat kang masaktan. Ganito ang nangyari. Nakakainis. Asawa, nakikipag-usap pa sa iba, tungkol sa akin. Sa konsensya ng langit at lupa, talagang hindi ko sinasadyang pumunta sa kanilang kama. Sa ganitong paraan mo sinasabi, medyo naiintindihan kita, bigyan kita ng isang bagay, makatutulong ito sa iyo, pansamantala kang makakalayo sa mga tamang abala. Ano? Ano ang pinag-uusapan nila?
Mukhang may pinag-uusapan silang abala. Mukhang may nadagdag na namang karibal sa pag-ibig. Mayroon na tayong kakayahang mag-teleport. Pwede na akong pumunta sa kahit saan na gusto kong puntahan. Asawa, pasensya na. Hindi ko dapat inakalang mali ka. Sa akin at kay Roxy na bunso. Gumagawa ng masama. Asawa, masakit pa ba ang mga mata mo? Hindi. Kuya Chanchan, pasensya na. Hindi na ako muling magkakamali sa iyo. Sasamantalahin nyo. Sasamantalahin namin. Hindi na muling magkakamali sa iyo. Ay naku, sa wakas tahimik na. Mukhang ang magandang may belo ay hindi na kailangan ang kakayahan kong lumipat. Zhang Chanchan, ikaw ay isang individual na nagmamay-ari ng maliit na karinderya. Bakit ka nakakakuha ng kontrata ni Ginoong Qin at may dalawang magagandang babae pa nakasama? Siguradong gusto nilang mawala lahat sa iyo. Sabi mo, ako ba'y masyadong malambing? Kapatid na Shovel, kakalabas lang niya para magtago sa atin. Siguro ay, huwag mo nang sisihin ang lahat. Hindi ka naman inimbitahan. Kailan ka uwi? Sabi mo fair na kompetisyon. Bakit mo ako pinapaalis? Kahit papaano, isa kang mayamang prinsesa. Bakit kailangang makipag-ugnayan? Kay Zhang Chanchan nang hindi mapakali. Ikaw din naman, di ba? Hindi naman siguro. Nasasabihin mong na malaki ang epekto sa'yo ng kasunduan ng lolo mo. Hindi ba dahil kay Kuya Shovel? Nakaakit-akit. Sige na. Napapayag mo ako. Pero, bakit hindi pa bumabalik? Yung Shovel na bumili ng kumot. Sabi mo ba bumili siya ng kumot? Bakit hindi mo sinabi kanina? Kasi gusto kong makita kang galit. Lesiu. Masamang babae. Dako ang pao. Bakit ikaw? Dako ang pao. Bakit ikaw? Tama, ako nga ito. Nandito ako para bawiin. Ang akin. Pei Dalian, ninakaw mo ang mga bagay ni Zhang Chanchan. Ay okay lang. Ngayon, naglakas loob ka pang mang-agaw ng hayagan. Walang hiya. Pei Dalian, kung lalapit ka pa ulit, hindi ka titigilan ng tatay ko. Tiyak yan. Talaga, mas mabuti pang siguraduhin ninyo ang sarili ninyo bago magsalita. Hahaha. Ngayon, makakatulog na ng maayos ang asawa at si Ruoxu. Makakatulog na sila ng maayos. Zhang Chanchan. Pei Dalian. Tama bang bumalik ka pa? Asawa. Ruoxu. Pei Dalian. Ilang beses mo na akong pinahirapan. May sakit ka ba? Zhang Chanchan. Kung may dapat sisihin, sarili mo ang sisihin. Kung hindi dahil sa dala mong isang sakon ng ginto. Sa kasalan, dapat ako ang maging bida. Baka nga, naging manugang na ako ng pamilya Yuan, at nagmana ng Yuan Group. At nandyan pa sa The Yuan Building, ang auction. Kung hindi ka dumating para makialam, bakit ako mapapansin ng napakaraming tao? Pagtawa, lahat ng ito ay dahil sa iyo. Sariling kasalanan ko. Zhang Chanchan, kung hindi dahil sa iyo. Ang pamilya Yuan ay akin na ngayon. Pakikipagtulungan sa Tianqing Group, dapat ay akin na ito, Pei Dalian. Kaya't lahat ng ito ay sinisisi mo sa akin. Kung hindi dahil sa iyo, dapat ay akin na ito noon pa. Ngunit ngayon, ano na? Natuklasan na ni Yuan Ruuhay ang lahat. Yuan Mengmeng na sobrang cute. Hindi lang niya ako tinulungan, kundi pinagsamantalang mas lalo pa. Pinayuhan si Yuan Ruuhay. Napaalisin ako sa bahay. Ngayon, hinahabol ako ng mga utang. Nagtatago ako sa iba't ibang lugar. Ito ang mga bagay na ito. Lahat ng ito ay dahil sa iyo, Zhang Chanchan. Pei Dalian, nangangarap ka. Kahit na walang Zhang Chanchan, hindi mo mababago ang katotohanan na ikaw ay kaibig-ibig. Kung walang Zhang Chanchan, hindi mo rin makakamit. Pagsang-ayon ng tatay ko, hindi ko maabot ang pakikipagtulungan sa Tianqing Group. Patahimikin niyo sila. Patahimikin niyo sila. Pei Dalian, tumigil kayo. Kung may lakas kayo, lumaban kayo sa akin. Ano bang galing ang laban sa mga babae? Ano kung laban ako? Laban ako. Kung may galing ka, iligtas mo siya. Ikaw. Walang hiya. Ang salitang ito, sinabi na ng iyong babae kanina. Sa akin, wala akong pakialam. Isang beses lang ang pagkakataon na mag-teleport. Isang tao ang nailigtas. Ano ang gagawin sa isa? Pei Dalian, ano ba talaga ang balak mo? Zhang Chanchan, bibigyan kita ng isa. Pagkakataon na iligtas. Ang nakatali sa kanilang mga kamay ay mga bomba na ginawa ng mga eksperto. Iyan ang isa.
na kayang pumatay sa isa sa mga magaganda. Gawing pulbos. Pangulong Pei, ano ang gusto mong ipagawa sa akin? Sasagutin ko lahat. Palayain mo sila. Huwag kang magmadali. Hindi ko pa natatapos ang sinasabi ko. Makinig ka ng mabuti. Zhang Chanchan. Sila ay nakagapos ng sama-sama, ng 2 bomba. Kung sabay silang maalis, pareho silang mamamatay. Kung isa ang aalisin, ang isa ay magiging ligtas. Ngunit ang aparato, magsisimula ito sa loob ng 5 segundo. Isa pa, bang, napatay sa bomba. Anong kondisyon ang sinasabi mo? Sasagot ako, palayain sila. Yung bank card na may 1 bilyong yuan, ibigay mo sa akin. Basta't ibigay mo sa akin ang card, palalayain ko ang tao. Kung sino ang palalayain, ikaw ang bahala. Zhang Chanchan, mag-isip ka ng mabuti. 100 bilyon ang halaga. Mahalaga pa rin ang tao. Papaltan ko ang tao. Kunin ang pera. Una mong pakawalan ang tao. Piliin mo kung alin. Zhang Chanchan, dapat mong pag-isipan ng mabuti. Yung hindi napili, mapuputol ka sa pulbos. Sino ba talaga ang pipiliin mo? 2 magagandang babae. Kung ako lang ang tatanungin, hindi ko kayang I let go ng mga tulad ninyo. Pero kung para sa inyo, mas malaki pa rin ang halaga ko, 1 bilyon. Mas mahalaga sa akin. Zhang Chanchan, ibibigay ko sa iyo 5 segundo para mag-isip. Pipiliin ko ang asawa ko. Sa totoo lang, sa isip ni Zhang Chanchan, hindi pa rin ako kasing halaga ni Yuan Cao. Ni Kuya Chan. Sa kanya. Ay, bata. Anong tawag mo sa kanya kanina? Kuya Chan. May problema ka ba? Si Zhang Chanchan na, mayroon ng kasintahan. Ikaw ay isang dalagang walang asawa. Paano ka makakapag-ayos na makitira sa aking anak na babae? Ikaw pa ang may mukha para magsalita. Paano ko narinig na ikaw si Yuan Ruhai? Hindi kailanman niya inamin. Matandang lolo, ang kasunduan sa kasal. Ayos lang din. Lesiu. Gusto mo pang putulin ang paa ni Zhang Chanchan. Mas nakakainis pa eh. Ikaw pa rin ba at si Pei Dalian ang nagplano para siraan siya? Sabihin mo nga, ano ang batayan mo para maging biyana ng tao? Ako. Siyempre. Nan, tulad mo, ay bihira sa mga tao. Bakit ka papupunta sa pamilya ng Yuan para magdusa? Ngayon, maraming magagandang babae, tulad ni Xiaoxi sa amin. Ikaw. Kung makakasama mo si Xiaoxi, ibibigay ko ang aking yaman sa iyo. Lahat ng yaman. Iyon ay 80 bilyon. Ako si Zhang Chanchan. Magsisimula na akong umunlad. Pero ano ang gagawin ko sa asawa ko? Tatay. Uy, Laukin. Sobra na to, ah. Si Zhang Chanchan at ang anak kong babae ay may kasunduan na. Si Zhang Chanchan ang fiyan ko. Huwag na kayong mang-agaw. Ang kasunduan sa kasal ay lipas na. Saka na, hindi naman kayo magkasintahan. Dapat tayong makipagkumpetensya ng patas. Kuya Chanchan, basta't may pagkakataon ako, babalik ko talaga sa'yo. Sama-sama tayo. Nakarating sa ganitong maraming bagyo. Asawa, paborito mo ako, di ba? Si Kuya Chanchan ay akin. Tagapagligtas ko. Kuya Chanchan, palagi mo akong poprotektahan. Tama ba? Ako. Ay naku, anak na babae. Tatay, nandito ako para tulungan ka. Buwisit na bata. Babalik tayo mamaya, para pakasalan ang anak ko, at ipamana ang yaman ng pamilya Yuan. Ay, anak. Maliit na kaibigan, pumasok ka sa ating kinapamilya. Buong Chayanshin Group ay sa iyo. Zhang Chanchan, sino ba talaga ang pipiliin mo? Zhang Chanchan, sino ba talaga ang pipiliin mo? Langit, tulungan niyo naman ako. Gusto ko lang manatili sa maliit na karinderya na ito. Kaya mag-iiwan ako para samahan ka. Pakihintay niyo muna ako, hayaan niyo akong makapagpahinga. Hey, 3 araw na. Ang araw-araw na buhay mag-isa ay sobrang boring, di ba? Walang babae, nakakainis din. May babae, nakakainis pa rin. Kung kasama ko si Zhao Zhao, siguradong malulungkot si Ruoksu. Baka pa nga umalis siya rito at magtungo sa ibang mundo. Pero kung kasama ko si Ruoksu na nakababatang kapatid, siguradong sobra na akong tanga. Baka naman sobra na akong
Pasensya na, asawa ko. Isa kang hangal. Ay naku. Lolo Lola, ikaw ba ay galing sa ibang mundo? Anong gusto mong kumain? Hindi na kailangang kumain pa. Ibigay mo sa akin ang kalabasa. Maglagay ka ng mais. Tinitingnan mo ba ako na parang mais? Tinitingnan kita na parang apo. Apo. Ako ang iyong lolo't lola na lolo. Noong mga panahong iyon, ako ay gumawa ng mga mabuting gawa, na labis na marami. Nakatapos ng mga kabutihan, na hindi ko namamalayan na kamit ang tunay na paraiso. Ako ay naglakbay. Ngunit hindi mapakali sa mga anak at asawa. Kaya, maginhawa, kailanman ay makikita mo sila. Hindi mo naman ako niloloko, di ba? May ebidensya ka ba? Ikaw, walang kwentang tao. Hindi mo ako pinaniniwalaan. Itong restaurant ay bukas na sa loob ng 38 taon. Hindi ako kailanman umuupa. Tanging ang lehitimong apo lamang ang may karapatang magmana. Ngayon, ang restaurant na ito ay sa iyo na. Kaya't sinasabi mo, ikaw talaga ang aking lolo lolo lolo. Tama. Lolo lolo lolo. Aalis na ako ngayon para bumili. Lolo lolo lolo. Darating na si Mao. Ibigay. Totoong Mao. Ang sarap. Haha. Wow. Ganito pa rin ang paraan mo sa pagtulong sa problema. Narinig ko lang kanina na. Nag-aalala ka tungkol sa relasyon. Sabi ko nga sa'yo, ikaw talaga. Nasa kayamanan ka pero di mo alam ang halaga nito. Dapat mong maintindihan kung ano ang damdamin. Kung ano ang tunay na nakakaantig ng puso. Anong ibig sabihin nito? Kailangan mong mag-isip. Kapag nakararanas ka ng napakaraming pagsubok, kapag inaapi ka, at kapag may mga nagtatanong sa iyo, sino ang nakatayo sa iyong tabi? Kasama ka. Nagtitiwala sa iyo. Si Zhao Zhao. Siya ang kasama kong humarap sa unos. At ang isa pa, ay dahil iniligtas mo siya. Kaya naman, siya ay labis na naantig sa iyo. Muli siyang humahanga, ngunit ang nakita niya, ay ang iyong makapangyarihang panig. Kung nakita niya, ang iyong pagkatalo, mahalin ka pa kaya niya. Naiintindihan ko na, lolo lolo lolo. May kailangan pa akong gawin. Mauna na ako. Bumalik ka sa susunod. Siyempre, si Maozi ang bahala. Ayos lang. Itong batang ito, bilisan mo at kunin ang aking manugang, para maging may-ari ng tindahan. Hindi naman nasayang ang lahat. Nangarap siya para sa kanyang